bahay nga po ay makikita natin yung mga madaling remedyo para sa ating mga balat, sa ating mga paa. Ayan. So, ayan guys, kung nakikita nyo guys, ayan. Di ba? Nag-smooth na yung paa natin at para na siyang nagpipingkis. Kasi nga po, na-scrub na natin yung ating mga dead skin at higit sa lahat guys, medyo na-relax na yung ating mga... So, meron nga pala tayo ditong Colgate or close up. Ayan. So, ano nga bang gagawin natin guys? Ayan. Ito nga po ay magkakaroon tayo ng experiment. Ayan. So, dahil nga po nagka-crack yung aking paa at masakit. Ayan. So, gagamitan ko po nito. Ayan. So, minsan po gumagamit ako nito. Pero dahil nga po minsan, sobrang tamad kong gawin to. Ayan. Pag sumasakit lang, saka ko lang ginagawa to. Tapos, meron tayo ditong sugar. Ayan, ito yung pang-scrub natin. Ito yung gagamitin natin. So, dalawang ingredients lang yan, guys, na ating gagamitin sa ating paa. So, paano nga ba? So, sa bahay nga po ay makikita natin yung mga madaling remedyo para sa ating mga balat, sa ating mga paa. Ayan, so, kung wala ka tayong mga budget at short budget tayo, guys, ay pwede naman tayo na gumawa ng ating sariling remedyo. So, ganun na nga guys, ay madalas nga po, lalo na kapag malamig ang panahon or mainit, talaga namang nagka-crack yung aking gilid ng paa at talaga namang pong masakit. Ayan, so eto nga po yung ginagamit ko para ma-scrub or mawala yung pananakit ng paa ko, and then ganun din po yung pagka-crack niya. So, eto naman po ay hiyangan lang din or depende sa inyong paniniwala or sa inyong kung iti-try nyo, wala naman pong mawawala. Ayan. Dahil kadalasan po, yung ibang tao, sarado po talaga ang isip sa mga bagay-bagay. Kaya inuunahan ko po kayo na ito po ay based on my experience lang at gusto ko lang i-share sa mga taong walang pambili ng mga gamot or paunang lunas. Ayan. So, ito po nga ay dahil nga po, minsan mahal din po talaga sa mga parlor kasi minsan kailangan i-massage yung ating mga paa dahil nga sa paglalakad. Minsan nga nagkakaroon ito ng mga butas-butas, nagkakaroon ng mga crack. Ayan, yung ating mga paa, yung ating mga talampakan. So, ano nga ba yung ibig kong sabihin? Ayan, ito po ay para lang sa mga taong bukas ang kaisipan at higit sa lahat yung mga taong wala talagang budget katulad ko, charot. Ayun. So, paano nga ba ang gagawin natin dito guys? Ayan, samahan niyo ako hanggang dulo. At kung magustuhan nyo, i-like at i-share nyo na rin po. At higit sa lahat guys, i-follow nyo na rin ako para sa sunod nating mga tips at mga home remedy sa bahay. So yun nga, kung nakikita nyo guys, etong paa ko, ayan, kung nakikita nyo guys, nagkakaroon siya ng mga crack-crack, ayan. Nagkakaroon siya ng mga crack dito sa side na to. At dito guys, meron. At saka ito, ayan, mga nagka-crack yan guys, kung nakikita nyo, ayan, mga nagka-crack yan gilid na yan. At sobrang sakit yan guys, ayan, kung nakikita nyo, etong part na tan, yan, yung mga guhit-guhit na yan, nagka-crack po yan, ayan. Tapos yung dito sa gilid. So, sobrang sakit yan guys, kaya minsan, nilalagyan ko po siya ng remedy, ayan nga po, masakit. At, ganun din po itong isang part na yan. Ayan po, kung nakikita nyo guys, ayan. Ayan, mga nagbibitak-bitak po yan. Nakikita nyo. Itong mga part na yan. Higit sa lahat yan guys. Ito. Ayan, masakit yan guys. Ayan guys, kung nakikita nyo, ayan, nagbibiyak-biyak. Yan po yung masakit na part. Lalo po ito. Ayan. Kung nakikita nyo guys, sobrang sakit niyan, lalo na kapag malamig o kaya yung sobrang init. Yan, sobrang sakit niyan guys. Tapos ito nga guys, nagbibiyak-biyak yung part niyan. Ito, yan, kung nakikita nyo guys, sobrang sakit niyan. Yan po yung nilalagyan ko po ng mga home remedy sa bahay. Kasi kung iinom po ako ng gamot, wala rin pong nangyayari. At saka, higit sa lahat na apektuhan na yung aking kidney. Ayan, so ang ginagawa ko na lang guys, nakapanood ako dati ng pwedeng home remedy sa bahay na makapagpapaalis ng sakit ng ating mga nagka-crack na balat. Ayan. So, bakit nga po ba nagka-crack yung ating balat? Ayan. So, tinanong ko na rin po yan sa aking doktor at sabi nga po ay dahil nga po yan sa mga skin or sa mga naapakan natin.
yung mga about sa kinakain din. Ayan, so kung nakikita nyo guys, ito yung part na masakit. Pag nagbibiyak-biyak, okay na siya ngayon. Ayan, may time kasi, may summer na talagang nagkakakyan guys. Ayan, may nunal, charot lang. Ano daw yan, malayo mararating. Kasi nga po layas. Ayan, so, eto katulad yan guys, yan. Sobrang sakit niyan guys kapag mainit or malamig. Itong part na yan. So, lahat po yan ay ginagawan ko ng home remedies dito sa loob ng bahay namin. Kasi nga po kung gamot ako ng gamot ay yung aking kidney naman ang mauutas. Charot lang. So, ano nga bang dapat natin gawin guys? Ayan. So, punta na tayo sa ating procedure. Dito nga guys, sa isang container na to, ilagay natin itong Colgate. Ayan. So, kung may white Colgate kayo, pwede naman. Ayan, maglagay tayo. Kayo na ang bahala kung ilang karami, kung gaano karami yung ating Colgate na ilalagay. Ayan, kaya mabilis kaming maubusan ng Colgate dahil nga po ginagamit ko ito. So, ito yung ating sugar. Ayan, combine lang natin guys. Yung asukal po natin ang magiging scrub natin sa ating balat. Guys, gagamit tayo ng ating kutsara. Ayan. So, haluin lang natin hanggang sa mag-combine yung sugar. Ayan, para po yan sa mga bukas ang kaisipan. Ayan, wala naman pong masama kung gagawin po natin dahil yan po ay home remedy lang. Wala po yung side effect. Kasi Colgate at asukal lang naman po yan. Ayan, unlike po sa mga gamot na itinitake natin na pwede na lang makasira sa ating bituka or sa ating mga kidney. Ito naman po ay para sa balat lang. Kaya sa mga salado po ang isip ay naiintindihan ko po kayo. Ayan, pero ito po ay home remedy lang sa mga taong katulad ko po ang problema na nagbibitak-bitak yung paa or nagbabalat-balat. Ayan. So, ito po ay parang lotion lang na ibababad natin or imamassage po natin yung ating balat or yung ating paa. So, ayan, kapag ganito na guys, ayan, haluin lang natin. Ganyan lang po. At kapag na-mix na po yan, so kung nakita nyo guys, nagkulay pink na yung ating Colgate. At ibig sabihin yan guys ay nag-combine na yung ating sugar at yung ating Colgate. So, kung katulad ko po kayo na nakakaranas ng pagbitak-bitak ng paa, ayan, especially po sa mga nagbubukid, ayan. Ito po talaga yung mga sa probinsya, ganito po ang mga paa ng iba. So, wala naman po ako sa bukid, hindi rin po ako nagbubukid, kasi nga po nandito ako sa city, sa Maynila, ay lagi po ito ang nararanasan ko. At madalang din po akong lumabas ng bahay. Higit sa lahat guys ay hindi naman ako naglalakad ng nakapaalang or walang sapin yung paa, kaya kung bakit nagkaganito yung paa ko. So, ano nga bang gagawin natin para makompress or mabigyan natin ng solusyon yung ating paa na namimitak, nabibitak, or nagsusugat. So, ganito nga lang yan guys. Sasamahan nyo ako hanggang dulo para alamin natin kung ano nga bang magiging result at ma-experience nyo na rin yung dala nito sa ating mga paa. And guys, pasintabi po sa mga kumakain kasi yung paa ko ay ganyan po talaga kaitim, charot. So, ngayon, talagyan po natin siya ng alisin natin pala to. Yan. So, ang gagawin po natin guys, ayan. So, ayan guys, gagawin nga po natin, lalagyan po natin yung ating side ng ating paa. Ayan. So, ayan. Pasensya na po kayo sa paa ko. Talaga pong maitim yan. Kaya nga po inaalagaan ko yan ng kalamansi. Ayan. Igaganyan nyo po siya sa inyong paa. Ayan. So, ito namang side. Sa kabilang side guys na paa. Ayan. Lagyan din natin guys. So, huwag kayong matakot guys kasi ano lang naman to. Home remedy lang yan na pwede nating alternate kapag wala tayong ginagawa or gusto nating lumambot yung mga skin or mawala yung bitak-bitak natin na pwede nating home remedy sa ating paa. So, ayan. So, ganyan lang po guys. Lalagyan lang natin siya ng
Kahit hindi na kayo pumunta guys sa salon para linisin yung paa nyo, ganito lang guys ay okay na. Yan. Massage lang natin guys yung mga dulo. Ayan. So, tingnan natin yung result guys at wala namang mawawala. Ayan. Try and try. So, ganito guys. Napakasarap sa pakiramdam guys na minamassage yung paa natin. Ayan, tingnan nyo guys. O, naghati-hati na yan. Ayan. Dahil nga po, masakit yan. Yan yung sumasakit at part. Ayan, then, bulutan po ulit natin. Ayan. Cover na natin siya guys. So, ayan. Dahil wala akong tali guys. Ito na po yung dalawang paa ko. Ayan, kung nakikita nyo guys, babad natin yan ng 5 minutes, then babadlawan natin. Okay. Ayan guys, at binanlawan na natin yung ating paa. Ayan. So, babandawan na natin guys yung paa ko. Ayan, yung paa kong maitim. Ayan, wala akong taga-camera guys. Nandito ako sa CR. Ayan, maraming mga singit-singit. Alam niyo guys, napakasarap sa paramdam ng na-scrub ko ulit yung paa ko. Kasi sa isang linggo, isang beses ko lang ito ginagawa. Ayan. Kaya minsan sobrang busy. Ayan. Para ka na rin nagpa-parlor guys. So, ayan guys, kung nakikita nyo guys, oh, ayan. Oh, di ba? Nag-smooth na yung paa natin at para na siyang nagpipinkis. Kasi nga po, na-scrub na natin yung ating mga dead skin at higit sa lahat guys, medyo na-relax na yung ating mga nagbitak-bitak na balat. Ayan, kung nakikita nyo guys, medyo okay na siya. Ayan. So, itry nyo guys yan sa inyong bahay. Ayan, wala naman pong mawawala dahil sugar at Colgate lang naman yan guys. Ayan, so check natin tong kabilang side. Ayan. So, medyo okay na. Na-relax na yung ating balat. Ayan. Wait lang. Ayan. And so, kunting tiyaga. Parang pag-reels lang nilaga. Ayan lang guys. And kung may natutunan po kayo, follow for more. Ayan. Para sa sunod nating home remedy at mga tips. Ayan lang guys. At para sa ating tipid surgery ng ating pagbablog. Ayan lang guys. And God bless everyone.